Hello, ang laki ng boses ko. Isang napagpalang gabi sa bawat isa. Pagpasensyahan niyo na po yung boses ko. Dahil namamakos. Ngayon lang ako. Ngayon po ang ikapitong pagpapasalamat ng buwan taong 2024. Sa pangalan po ng dakilang Panginoong Jesucristo, nandito po tayo sa pagpapatuloy ng ating kampanig sa makatuwid ang pag-aaral o pakikibahagi ng salita ng Diyos. Sabi kanina ng ating sinundan, once you preach, you don't have to say sorry. Alam po yung lecture po yan. Kasi ang tumatayo dito sa unahan, kasama po yung sa komposisyon ng iglesia. Nagkapagpahayan. Anong bagay na bitawan natin, hindi tayo ng Espiritu Santo, hindi pwede natin hihingi ng tawad dahil siya ang nagsabi yun, hindi ako. Kaya po, pinag-iingat tayo, lalo gamit ang pulpito sa pagtatalakay ng salita ng Diyos. Dapat maingat na unawaan ng tagapakinig, na i-relate sa tagapakinig. Ang higit sa lahat, paninindigan mo yung sinabi mo ngayon. Yun yung salita ng Diyos. Tamaan ang mahalaga. Nagamit ang bibig natin para ipangaral ang salita ng Diyos. Yung mga matatandang mga evangelista, picture po yun sa mga tagapagpahalan ng salita ng Diyos. Hindi pwedeng lumabang, bawi. Dapat panindigan yung sinabi na iyan ay nababasa sa banal na kasulatan. Sabi po dito sa ikalawang sitas, Hebreo 3, sa 7. Itaas natin sa size para maganda. Datapwat si Kristo gaya ng anak ay puno sa bahay niya, na ang bahay niya ay tayo. Kung ating ingatan magmatibay ang ating pagkakatiwala at pagmamahuri sa pag-asa natin hanggang sa katapusan. Kung pag-aaralan po natin, si Kristo po ang may karapatan sa ating sarili. Once na sinuko po natin ang ating sarili sa Diyos, hindi na po tayo ang may karapatan sa ating sarili. Kung baga na-surrender natin sa Kanya. Kaya, kung titingnan po natin, wala na po tayong karapatan sa ating sarili na gumawa ng kasamaan, gumawa ng mga bagay na hindi nakalulugod sa ating dakilang Panginoon. Bakit po? Himayin natin. Sabi sa Galacia 2, ang versikulo ay 19 hanggang 20. Ano ang nakasulat? Sapagkat ako sa pamamagitan ng kautusan ay namatay sa kautusan upang ako'y mabuhay sa Diyos. Tayo po na hindi pa nagsusurrender sa Diyos, sakop pa tayo ng kautusan. Ngayon, kinakailangan mamatay yung dati nating pagkatao para mabuhay tayo sa Diyos. Sabi dito, ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. Sa mga nag-surrender na po sa Diyos,
Hindi na po tayo ang nabubuhay sa ating sarili. Kundi para lang tayong kasangkapan na gagamitin ng Diyos para, halimbawa, sa tagapagpalag ng salita ng Diyos, gagamitin ang ating katawan parang speaker, parang yung nais ng Diyos na ipahayag, depende sa kaalaman natin, maipararating natin sa mga tagapakinig. Siya po ang may karapatan. Ginagamit lang yung karunungan ng tao, yung kaalaman ng tao, yung pagkakabalubhasa ng tao, para yung salita ng Diyos ma-relate in connection doon sa paksa o topic para ang tao makarelate din sa Diyos. Kaya wala na po tayong karapatan sa ating sarili. Ngayon, sabi po dito, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya. Kaya yung pananampalataya, inumpisa natin, pag-ingasin natin yun at pagtibayin. Sapagkat hindi lang dapat magtapos sa pananampalataya, marami pa po yan kasunod, hanggang sa pagiging isang ganap. Nakasulat po yan sa Roma 5, 1 hanggang 5. Meron din yun sa Pedro. Kumbaga, yung pananampalataya kasi pagtitiwala at paminiwala sa mga bagay na hindi nakikita. Kasi kalanit na po yung pag-asa sa inaharap na alam natin, nagsasakripisyo tayo dito, meron tayong pinaka-asam-asam regalo ng Diyos. Reward, natatanggapin namin sa ating pagpapagod. Kaya ginagampanan natin ang pangangaral ng salita ng Diyos at pakikinig o pakikiisa sa mga programa ng Diyos. Sabi dito, ang pananampalatayang na ito'y sa anak ng Diyos na sa akin ay umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Kaya po, kapag ang isang tao po ay nag-surrender kay Lord para tayo kasangkapan, katulad nitong mikropono, wala siya karapatan maliban sa kuryenteng ipinagkakaroon sa kanya at sa bagay na bunga ng Espiritu Santo nagdidikta para magkaroon niya ng boses at mapangkingan naman sa mga speakers. Kaya po ang ibig sabihin niya. Kaya po kung titignan natin dito sa sitas na ito, halos pagkahawig lang naman. Iniuugnay yung kahalagahan ng Espiritu sa halip na manaig ang laman. Sabi po dito, gaya ng sabi ng Espiritu Santo, ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong kapagmatigasin ang inyong mga puso na gaya ng sa pamumungkay, gaya ng sa araw ng pagtukso sa ilan. Paano natin malalaman yung tinig ng Espiritu Santo? Marahil siguro kung tayo nagbubukas lang ng kasulatan, nagbabasa, pwedeng may udyok ng Espiritu Santo. Depende doon sa binabasa natin. Pero kapag nasa loob tayo ng kongregasyon o iglesia, may sinugo yan na tagapagpahayag ng salita ng Diyos. Yun po yung gagamitin ng Espiritu Santo para ipahayag yung malalalim na bagay ng Diyos. Iba po kasi ang kalagayan ng evangelista, iba naman ang kalagayan ng tagapakinig. Ang tagapakinig nag-aabang kung ano yung mensahe. Kagaya ng pagsampa natin kahit saan sambahan. Kung ano yung mensahe, yun na yung nais ihatid ng Diyos na makarating sa bawat tainga natin. Sino yung gagamitin para yung salita ng Diyos makarating sa tainga natin? Preacher. Tagapagpahayag ng salita ng Diyos. Ngayon, sabi nito, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, tinig nino, tinig ng Diyos na ginamit lamang ang boses ng tao ng tagapagpahayag. Kinakailangan hindi ang ibanghilista ang mag-a-adjust, kundi ang tagapakinig
ang mag-a-adjust na huwag papagmatigasin ang kanyang puso. Hindi ba kayo occasional? Minsan, nakapaginig tayo, yung ibang listahan ng lima, di ba't marating yung oras, nakaupo, nakapakinig. Habang nakikinig tayo, mag-a-adjust tayo. Pero sa oras na ikaw na nakatayo dito sa unahan, karapatan mo na kung ano ang dikta ng Espiritu Santo na ipahayag sa bawat isa in relation doon sa topic. Paninindigan din ang evangelista. Hindi pwedeng lumaban ka na ganito ang ituturo, pagkatapos may nasaktan, sasabihin mo, sorry. Hindi po. Ang nag-a-adjust po, ang tagapakinig at hindi ang tagapagpahayag. Sapagkat siya po, kasalukuyan ginagamit ng Espiritu Santo. Kaya tayo gumagamit ng pulpito. Ito po ang kahalagaan ng pulpito. Spokesman tayo ng God. Ano mang bagay na dikta ng Espiritu Santo, iyan ay mula sa Kanya at hindi mula sa atin. Sapagkat yan po ang nais ng Diyos ihatid. Kahit ako man nakatayo dito, isa rin tagapakinig ng salita ng Diyos na dapat din mag-adjust ng aking sarili. Na bagamat nagsasalita ako sa inyo at sa akin din kasama ako, matuto din ako ng aral na aking sinasambit na dapat pala ito ang gagawin ko. Mag-a-adjust ako dahil sa salita ng Diyos, tinatamaan din ako. Ganyan po yan. Kaya kung titingnan po natin, mahirap po ang maging tagapagpahayag ng salita ng Diyos. Dahil sa totoo lang po, marami ang nagagalit. Pero ang katotohanan po niya, kay may magalit man o wala, ang mahalaga, naging tagapagsalita ka ng Espiritu Santo. Ang mag-a-adjust talaga niyan, ang tagapakinig, magsisi ng kanyang kasalanan. Hindi pwedeng hatulan, sapagkat kapahamakan din naman natin. Sabi nga, sa sukat na inyong ginawang panukat, kayo naman ay susukatin. Ibig sabihin, patas ang Diyos. Kung sinukat natin na mali ang paningin natin sa isang tao, ibabalik yan sa atin ng Diyos. Kaya huwag na lang natin sukatin. Hayaan na lang natin. Kung tayo talaga yung may kasalanan, pagsisihan natin ang kasalanan natin. Hindi pwede natin katulan yung tagapagpahayag ng salita ng Diyos. Sapagkat Espiritu Santo po ang dalaga natin yan. Diyan po tayo pinag-iingat. Sabi nito, na doon ay tinuksuhan ng inyong mga magulang sa pagsubok sa ating totoo po. Nung nangunguna si Moises, itinuturo ang mabubuting aral mula sa Diyos. Pero anong ginawa ng mga sumusunod ng mga Israelita kay Moises? Nilalapastagan nila yung aral. Walang pagpapahalaga doon sa mensahe na ipinahatid ng Diyos sa bibig ni Moises. Humingi ba ng tawad si Moises? Hindi po. Kundi nanindigan siya na yung aral na yun ay galing sa Diyos. Kaya ano nangyari? Tinukso sa ilan ng mga magulang natin. Na dapat sana, nung natuto na sila, maraming mga halimbawa o mga patunay ang Diyos para sila yamuing makarating doon sa lupang pangako. Pero anong ginawa nila? Lumayo lang ng kunti si Moises, kumakit sa mundo para ibigay ang 10 utos. Pagpalit niya, may bisirong baka na. Pinagsama-sama yung lahat ng ginto na dala-dala nila mula doon sa Ehipto. Pagkatapos, nilusaw nila, ginagawa nilang bisirong baka at pinagduhod-duhuran nila. Ganyan po kasi tigas ang ulo. Kaya kung titignan po natin, sabi dito, dahil ito ay nagalit ako sa lahing ito at aking sinabi, lagi silang nagkakamali sa kanilang puso. Kaya kung titignan po natin, sinisi pa si Moises? Hindi po yung mga magulang ang sinisisi ng Diyos na laging nagkakamali sa kanilang mga puso. Kung ilalagay natin sa panahon ngayon, sa iglesia itinatag ng Diyos, ang nagkakamali po malimit sa kanilang puso, yung mga nakikinig ng salita ng Diyos. Dahil tinuturo na nga, ginagamit ang bibig ng tagapagpahayag sa tinatamaan na ayaw pang tanggapin.
Kaya palagi na nagkakamali ang kanilang mga puso. Kaya po, anong dapat natin gawin? Magsisi tayo sa pagkakamali na ginawa natin. Habang tayo nakaupo, nakikinig ng Ebanghelyo, nagninilay-nilay, nagsisisi. Binabagpak ang sarili. Kung tayo ay karapat-dapat tumanggap ng aral, kung tinatamaan tayo, sorry, yan talaga ang salita ng Diyos. Kung susundan po yung Hebreo, kasunod na po yan yung Hebreo 4:12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mapisag at matalas kaysa alinman tarak na may dalawang talim. Ibig sabihin, tatamaan talaga ang tatamaan. Yan po yung salita ng Diyos. Ngayon, kung ang salita ng Diyos, may gustong ituloy yung pamumuhay natin, tatamaan talaga tayo. Masakit po talaga yun. Hindi lang isang bahagi ang talim putik, double sided. Isang tabak na may dalawang talim. Kabilaan. Kaya kung titingnan po natin, tatamaan talaga ang tatamaan. Yan po ang salita ng Diyos. Hindi pwedeng tinamaan na sasabihin ko sorry sa tinamaan. Hindi po. Salita ng Diyos yun. At hindi ko salita ang ipinapahayag dito. Kaya tatamaan talaga ang gumagaan di gumagawa na naayon sa kalooban ng Diyos. Ngayon ang sabi dito, ngunit hindi nila nakakilala ang aking mga daan. Ano pa't aking isinumpa sa aking kagamitan, sila'y hindi magsisipasok sa aking kapahingahan. Kaya kung titingnan po natin, kapag pinatigas po natin ang ating puso, ayaw natin tanggapin yung aral. Kumbaga parang hindi welcome sa ating sarili yung aral, pag tinatanahan tayo parang nga gusto natin umiwas. Binabago natin yung atensyon. Ayaw natin tanggapin yung salita ng Diyos. Sabi nga, hindi sila makakapasok sa kapahingahan. Hindi natin ma-experience yung kapayapaan ng ating sarili, parang may bumabagabag sa ating utak. Dahil po, pinatigas natin ang ating puso, ayaw natin tanggapin ang salita ng Diyos. Ngayon, kung halimbawa, tinamaan tayo ng salita ng Diyos at nagsisi tayo, siguro marahil naunawaan ng Diyos na nagpakumbaba tayo, handa natin tinanggap ang salita ng Diyos, marahil yung mga problema kinakaharap natin baka magkaroon na rin ng kapahingahan at hindi na tayo mahirapan. Yan po ang nais ng Diyos, na dapat magkaroon ng tayapang isipan, makatulog tayo ng mahimbing, na hindi binabagabag. Yun po yung kapahingahan na inihalimbawa dito sa mensahe na ito. Ngunit kayo'y mga pangaralan sa isa't isa araw-araw. Ibig sabihin, yung pagpapayo, hindi lang sa pinipili lang yung tao papayuhan, kundi sa isa't isa. Kaibigan man yan o kaaway, payuhan natin. At hindi lang seasonal, weekly, kundi araw-araw. Malinaw po sinasabi, mga pangaralan sa isa't isa, araw-araw. Samantalang sinasabi ngayon, baka papagmatigasin ang sinuman sa iyo nagdaya ng kasalanan. Kaya po ito yung mahirap ng daya ng kasalanan. Ibig po sabihin ng daya ng kasalanan. Yung parang binaliwala lang natin. Nakala natin, tama pa, pero mali na. Kaya po, kung titingnan po natin, kaya dapat araw-araw, isa't isa, para hindi magkaroon ng puwang yung kalaban para gamitin. Huwag kang makinig yan. Yun naman ang sasabihin yun eh. Ibig sabihin, daya ng kasalanan yun. Ngayon, para malaman natin, kung tayo ay may katapatan o hindi tayo nagdadaya ng kasalanan, dapat handa tayong tumanggap ng aral. Wala tayong pakialam kung ano yung pagmumukha ng nagsasalita niya sa harapan. Ang importante po yung aral o salita ng Diyos na nai-relate sa ating pagkakaroon. Sapagkat tayo'y nagiging kabahagi ni Kristo.
Totoo po, kung si Kristo ay nagsakripisyo, magsasakripisyo din tayo. Kung si Kristo hindi yurakan, yuyurakan din tayo. Kung siya'y inalipos at nilain, aalipos tayo at lalain din tayo. Marahil, kung tayo po handa nating danasin yung dinanas ni Kristo, mapapalad tayo dahil tayo'y kabahagi ni Kristo. Pero kung ang gusto natin, hayaan mo na si Kristo lang maghirap, basta ako hindi. Hindi po. Kabahagi ni Kristo kung ano yung lahat na tinanggap ni Kristo na panlalay, pagdurusan, pag-alipusta na dinanas din sa ilang buhay, dapat din natin danasin. Dahil yun ang pamamaraan na magkakaroon tayo ng bahagi kay Kristo. Halimbawa, bakit pa tayo nagkakaroon ng tinatawag na pakikiisa sa mga Holy Week? Anong purpose? Para magkaroon lang tayo ng bahagi sa mga sakripisyong dinanas ni Kristo. Ibig sabihin, inilalagay natin ang ating sarili na handa natin gampanan ang mga paghihirap, mabilad sa araw, ang mahirapan, dahil gusto natin magkaroon tayo ng bahagi kay Kristo. Hindi naman yung pagandahan ng tutulungan, o kaya pasikatan ng pananamit, kundi ano ba ang ibabahagi natin doon sa pagdurusa at paghihirap ni Kristo. Kinakailangan din natin magdusa. Kinakailangan din natin maghirap para magkaroon tayo ng bahagi kay Kristo. Sabi dito, samantalang sinasabi ngayon, kung marinig ninyo ang kanyang tinig, huwag ninyong papagmatigasin ang inyong mga puso kaya ng sa pamumungkahi. Sasabihin niya, huwag ka na makinig yan. Paulit-ulit lang naman yung sinasabi niya ni Brad. Yan po yung daya ng kasalanan. Kaya po, kung tayo po, para hindi tayo matalo ng sinasabi na gaya ng sa pamumungkahi o yung sinasuggest ng iba, dapat po handa tayong magpasako. Sa oras ng pagtatalakay ng mga sitas, handa natin dalhin ang buong nating pagkatao. Ang katawan naman, ang espiritu at kaluluwa, iharap natin sa Diyos na handa tumanggap, pakinig ng salita ng Diyos, ay tamaan man ako o hindi. Ang mahalaga, nakabahagi ako ng salita ng Diyos, nang hugasan ko ang ating pagkatao. Lalong-lalo na yung ating mga pagkakasala. Sabi dito, sapagkat sino-sino sa pagkarinig ay namungkahi, ngunit hindi baga yung lahat na nagsialis sa Ehipto sa pamamagitan ni Moises. Sino ba yung mga sa pagkarinig ay namungkahi? Hindi ba kayong lumayas, yung mga umalis? Kaya po, halimbawa, oras ng Ebanghelyo, tapos sa halip na nakaupo ka dyan, sa upuan na para makinig ng Ebanghelyo, dinala mo ang iyong sarili sa labas at hindi ka nakinig ng Ebanghelyo. Kasama doon sa namumungkahi. Yun po yung nagsialis, hindi nag-iisa. Yun po yung namungkahi. Ito yung inalimbawa dito. Sapagkat sino-sino sa pagkarinig ay namungkahi. Nakakarinig ay parang, tinatama na ko, lumabas. Ngunit hindi baga ang lahat ng nagsialis. Kaya kung titingnan ko natin, sa oras ng Ebanghelyo dapat makiisa tayo sa pakikinig ng Ebanghelyo. Yun po yung pinaka-importante. Para saan pag umalis tayo ng ating bahay at pumunta tayo dito, hindi tayo handa para makinig ng Ebanghelyo. Yan po ang pinaka-ibig sabihin niya. At sino-sino ang kinagalitan niyang 40 taon. Hindi ba nga yaong nagkasala na kanilang mga katawan ay nangabuwal sa ilan? Pinarusahan ko ng Diyos. Yung mga tao, mga matatanda, lalo-lalo na yung mga Israelita, 40 taon nagtiis ang Diyos. Kinagalitan sila.
At ang iba'y hindi na nakarating doon sa lupang pangako. Doon pa lang sa daan nang mamatay na sila. At sa kani-kaninong isinumpa niyang hindi makakapasok sa kanyang kapahingahan, kundi iyaong mga nagsisiwa. Kaya kung titingnan po natin, isa lang po ang sinabi ng ating dakilang Panginoon sa lahat ng kanyang mga ginawang alagad. Tinawag niya si Pedro, si Andres, sumunod ka sa akin. Follow after me. Ganon din si Juan at Santiago. Maging si Mateo, si Tomas, lahat ng mga tagasunod ni Kristo ang sinabi, sumunod. Ano po yung kontradiksyon ng sumunod? Sumuway. Ibig sabihin, kung tayo po ay nagsisuko sa Diyos, inihanda natin ang ating sarili sa pagsunod, kinakailangan ang gagawin lang natin pagsunod. Dahil kasalungan po nun ang pagsuway o ayaw magpasakop. Sabi dito, at sa kani-kanino, sinumpa niya hindi makapapasok sa kanyang kapatid, kundi iyaw mga nagsisuway. Loko. At nakikita natin na sila hindi nakakapasok dahil sa kawalan ng pananampalataya. Kaya kung titinan po natin, nag-umpisa sa pananampalataya. Kinakailangan yung pananampalataya na kung paano natin pinaniniwalaan yung pamamaraan ng Diyos, kung saan tayo tinawag at kung paano tayo tinawag, kinakailangan panatilihan natin yung pananampalataya ng Diyos. Dahil kapag yun ay nawala, tunay nga po, na hindi tayo mga kakapasok sa kapahingahang inihanda ng Diyos. Araw-araw uusigin tayo ng ating pagkatao. Ubulihin dahil ayaw natin sumunod sa kalooban ng Diyos. Kaya kung titignan po natin, ang minsay dito sa sitas na ito, simple lang. Sumunod, magpasako, pagkatapos doon, wala nang problema. Pero kung may pagtututol at minsan ayaw natin sumunod, magkakaproblema, hindi na po tayo makapapasok sa katahingan. Araw-araw uusigin ang ating buti, hindi tayo mapakali. Dapat po, panatilihan natin yung pananampalataya yan na pinagkaloob sa atin. Yung pundasyon ng pananampalataya niya, kinakailangan nakasali sa bato na itinakwil ng mga tao, ngunit naging bato sa panunong sa mga bagay. Si Yesu Kristo na kinatibisuran ng lahat ng tao na nakapaligid sa Kanya. Pero siya po ay inilagay sa kanan ng Diyos, sa kaluwalhatian ng Diyos, na hindi nakilala. Dahil kung nakilala sana nila si Kristo, hindi sa ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Salamat po at mapagpalang gabi sa bawat isa sa atin.